Ang serye ay nagsisimula sa isang binata na nag-drug ng isang mabibigat na malite sa itaas ng isang bangin at pagkatapos ay ihagis ito sa dagat. Nakita namin na ang malite ay nagdadala ng katawan ng isa pang binata na medyo nasa gilid ng chop beer at ngayon ay nalulunod sa malalim na tubig. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa kwento ng buhay ng nalulunod na batang lalaki. Si Ashton ay isang tahimik at mabilog na teenager na nahaharap sa pang-aapi at nakakahiya sa katawan mula pa noong bata pa siya. Ang isang grupo ng kanyang mga kamag-aral ay palaging mapang-api sa kanya sa paggawa ng mga hanggal na bagay at pagkuha ng libreng pagkain mula sa kanyang lola bago itapon ito sa basurahan upang mapahiya siya. Patuloy siyang nagdadala ng lahat ng tahimik hanggang sa isang araw ay napilitang tumakbo sa paligid na may suot lamang ng isang pares ng shorts at nagdadala ng isang tasa ng tubig sa kanyang ulo. Hindi lamang naitala ng mga bullies ang lahat sa kamera ngunit tumanggi din na ibalik ang kanyang damit hanggang sa ang tasa ay napuno ng tubig ulan. Kapag nalaman ng kanyang lola ang tungkol sa mga paghihirap na pinagdadaanan ng kanyang mahihirap na apo tinutulungan niya siyang lumipat sa mga paaralan at lumipat sa ibang lungsod. Gayunpaman ang masamang kapalaran ay tila sumunod sa kanya sa bagong lugar din. Sa kanyang unang araw sa paaralan nagse-selfie si Ashton kasama ang bagong paaralan sa background para ipadala sa kanyang lola. Gayunpaman ang kanyang poster habang nag-click sa mga larawang iyon ay nagbibigay ng impresyon sa mga batang babae na dumadaan sa kanyang harapan na nakuhanan niya ang kanilang mga larawan. Nang maglaon ibinahagi niya ang bus sa parehong pangkat ng mga mag-aaral at sa sandaling muli ay nagkakamali siya bilang isang masamang tao kapag ang bus ay bigla ang huminto at ang kanyang telepono ay bumagsak mismo sa ilalim ng palda ng batang babae na si Audrey. Nakakatakot ito kay Audrey at ang kanyang kaibigan na si Hazel na nag-iisip na siya ay isang baluktot. Ang mga batang babae ay may crush kay Audrey at nagagalit siya kay Ashton. Kasama ang kanyang grupo sinimulan niyang matalo ang batang lalaki at tumangging makinig sa alinman sa kanyang mga paliwanag. Sa paanuman nakatakas si Ashton sa bus at tumatakbo upang itago sa isang studio sa Gaymang. Sinusundan siya ni Lucas sa loob ng studio ngunit naharang ng isang nakatatanda na hindi siya pinapasok. Kalaunan ang pang-aapi ay ginawa upang umalis at sa wakas ay lumabas si Ashton sa kanyang lugar ng pagtatago ngunit nakikita niya ang mga tao sa paligid niya na nanonood ng isang video at gumawa masaya ang batang lalaki dito. Sa isang mas malapit na inspeksyon napagtanto niya na siya ang binubuli na nakasuot lamang ng isang maliit na piraso ng tela. Lumalala ang sitwasyon kapag nakilala siya ng isa sa kanila at sinimulan nilang pahiyain siya. Ang kawawang Ashton ay talagang nahihiya at umalis sa lugar na walang puso. Sa kabilang banda dumaan sina Hazel at Audrey sa kanyang telepono upang mapagtanto na hindi niya naklik ang kanilang mga larawan at hindi nila siya naiintindihan. Masama ang pakiramdam ng mga batang babae sa sitwasyon dahil si Hazel ay isang matuwid na tao na kinamumuhian ang kanyang sarili. Nang makabalik sa kanyang inuupahang lugar gumugol si Ashton ng isang buong gabi na nalunod sa pagdurusa. Nagtataka siya kung bakit kailangan niyang mabuhay tulad ng isang kaibig-ibig na buhay kapag hindi siya nagnanais ng masama para sa sinuman. Dahil sa pagkabigo tumalon siya mula sa rooftop at sumuko sa kanyang buhay. Bumagsak ang kanyang katawan sa bangkita at ikinagulat ng isang batang lalaki na nagngangalang Archie na naglalakad sa parehong kalsada. Gayunpaman bago siya makakapunta upang suriin ang nahulog na batang lalaki isang pangkat ng mga matatandang mag-aaral ang lumapit kay Ashton at sinubukan na gisingin siya. Ito ang parehong grupo ng mga nakatatanda na nakipagtalo kay Lucas dahil tutol sila sa pambubuli. Nakapagtataka nagigising nga si Ashton pagkaraan ng ilang sandali na walang kahit isang kalmo sa katawan. Ang pinuno ng pangkat ay pinangalanan William at tiniyak niya ang tsobigay ng kanilang tulong tungkol sa pang-aapi na bagay. Gayunpaman nalilito din si Ashton tungkol sa kakaibang kababalaghan na naranasan niya at tumatakbo sa bahay upang matulog ang mga bagay. Walang napansin na sa sandaling nagising siya ang magandang hitsura ng binata sa buong kalsada ay nahulog ng walang malay at bumagsak sa sahig. Susunod na araw nakikita namin na nagising si Archie sa kalsada na nalilito tungkol sa pagiging doon kapag siya ay nasa kama. Pagkatapos ay sumugod siya sa bahay at pumasok sa silid ni Ashton upang makita siyang natutulog sa kama.
Sa susunod na sandali ang isang hiyawan ay naririnig sa kapitbahayan dahil ipinahayag na ang kaluluwa ni Ashton ay nasa loob ng katawan ni Archie. Nabigla ang lalaki nang makita ang kanyang natutulog na katawan sa kama at nahahanap ang kanyang sarili sa ibang katawan nang tumingin sa salamin. Para bang iniisip na ito ay isang panaginip, sinampal niya ang kanyang sarili ng husto at kapansin-pansing nahahanap ang kanyang sarili sa kanyang orihinal na katawan. Napag-alaman na ang kaluluwa ng batang si Archie ay wala kahit saan at si Ashton ay maaaring lumipat sa pagitan ng magkabilang katawan sa pamamagitan ng pagsampal sa kanyang sarili. Habang ginagamit niya ang isang katawan, ang isa ay patuloy na natutulog hanggang sa piliin niyang gamitin ang katawan na iyon. Narinig ni Ashton ang isang katok sa pinto at binuksan ito upang makita si Hazel na nakatira sa parehong gusali at lumapit sa kanya upang tingnan siya nang marinig siyang sumigaw. Nang makita niyang ito ang batang hindi nila pagkakaintindihan, nagmadali si Hazel na humingi ng tawad sa kanya at ibinalik ang kanyang telepono. Ito ang nagpapasaya sa kanya dahil ito ang unang pagkakataon na may babaeng nagtrato sa kanya ng maganda. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpasya ang batang lalaki na kunin ang pagkakataon na inaalok sa kanya ng kapalaran at pumasok sa paaralan sa katawan ni Archie. Ginagawa niya ang dahilan ng pagiging mataba ng mas maaga at pumapayat upang tingnan ang hitsura niya ngayon, kapag tila naghihinala ito tungkol sa kanya na iba ang hitsura kaysa sa kanyang mga dokumento sa pagpasok. Agad siyang sumikat sa buong paaralan dahil sa kanyang kagwapuhan. Ang mga batang babae ay dadagsa sa paligid niya upang makuha ang kanyang atensyon, kumuha ng mga karagdagang libro na ibibigay para lamang makasama siya ng ilang sandali sa kanyang araw ng tungkulin sa library, at humiling na i-sketch ang kanyang katawan para lamang makita ang kanyang mga kalamnan. Ang dami ng pansin ay nagpapasaya sa kanya dahil palagi siyang nakakaakit ng negatibong pansin bago ito. Napagtanto din niya na maaari niyang gamitin ang mga kasanayan na naipon ng katawan ni Archie, tulad ng perpektong paglalaro ng basketball. Ang mga babae ay patuloy na nababaliw sa kanya, maliban kay Hazel na nakakapagtaka na siya ay may parehong pangalan sa batang lalaki na ngayon ay kanyang kapitbahay. Sa sobrang kasikatan, pumunta si Ashton sa banyo para pakalmayan ang sarili. Sa paglabas niya, nilapitan siya ni Lucas na nakakahanap ng kasiyahan sa pang-aapi sa iba, ngunit si Ashton ay hindi naglalaro ng dokumento at nagpapanggap na kumilos ng matapang sa harap niya. Inilalagay nito si Lucas sa hindi paniniwala dahil hindi pa siya ginagamot tulad nito. Ang kanyang katapangan ay lubos na humahanga sa isa sa mga tagasunod ni Lucas na nakakakita sa kanya na heroic. Si Felix ay naging sidekick ng bully upang maiwasang mabuli sa kanya at maisip ang katapangan ng kanyang bagong kaklase. Tumakbo siya sa kantin at nagmamadaling bumili ng merienda para sa bata bago nagmamadaling bumalik sa klase. Ang kanyang kaguluhan ay nagbibigay kay Hazel ng isang impresyon na siya ay binubuli ni Lucas upang dalhin siya muli ng merienda. Galit na sinusundan niya siya upang bigyan ang bully ng isang piraso ng kanyang isip, ngunit nakakakuha ng abak upang makita siyang mag-alok ng merienda sa bagong mag-aaral ng paglipat. Bilang isang tao na napupuot sa pang-aapi, binalaan ni Hazel si Ashton na umiwas sa mga nasabing aktibidad at binigyan siya ng kanyang unang babala. Sa ikatlong welga, pipilitin siyang gumawa ng isang aksyon laban sa kanya. Naiwan si Ashton na nakaupo doon sa pagkawala ng mga salita at hindi nauunawaan ang nangyari. Kapag bumalik sa kanyang silid, nakakakuha siya ng isang tawag mula kay Hazel upang suriin ang kanyang orihinal na sarili habang kinuha niya ang kanyang contact number mula sa kanyang telepono. Nagsisinungaling siya tungkol sa hindi papagkuha ng pagpasok at tungkol sa pagiging may sakit dahil nahanap niya ang kanyang boses na kakaiba. Agad siyang nag-aalok upang magdala sa kanya ng gamot at natanggap niya ito mula sa kanyang orihinal na katawan. Muli binombo siya ng mga chat sa grupo kung saan idinagdag siya ng mga batang babae. Tumanggap siya pagkatapos ng isang tawag na nag-aanyaya sa kanya upang talakayin ang isang pagkakataon sa negosyo, ngunit sa pagpunta doon nadiskubre niya na ang tawag ay para sa katawan ni Archie. Gumagawa siya ng isang dahilan na abala si Ashton kaya pinadalhan niya siya. Ang batang babae na tumawag sa kanya ay isang kapwa na nahuhumaling sa sarili na nagngangalang Ana na umalis sa lugar habang sinusumpa siya dahil sa pagsira sa kanyang livestream.
Sa susunod na araw nagpasya si Ashton na mag-check sa isang convenience store para sa isang trabaho dahil kailangan nila ng isang manggagawa sa night shift. Masayang pumayag ang may-ari na kunin siya dahil ang kanyang kagwapuhan ay makakatulong sa pag-akit ng mas maraming babae sa kanyang tindahan, ngunit ipinaliwanag niya na ang trabaho ay para sa kanyang kaibigan. Pagkaraan ng ilang oras muli siyang bumisita sa tindahan sa kanyang orihinal na katawan, ngunit tinanggihan na magtrabaho doon dahil sa kanyang pangit na hitsura. Habang nagpapatuloy ang lahat, pinagmamasdan ni Ana ang lahat mula sa gilid dahil ito ang tindahan ng kanyang ama. Ang babae ay agad na nagluto ng isang pamamaraan at nakilala siya sa paaralan kung saan ginagamit niya ang katawan ni Archie at nag-aalok na tulungan ang kanyang kaibigan sa isang trabaho. Bilang kapalit, kailangan siyang kaibiganin ng batang lalaki at paminsan-minsan ay lumalabas sa kanyang livestream. Sinang-ayunan ito ni Ashton dahil mahalaga ang trabaho. Sa gabi naabutan siya ni Hazel sa labas ng kanyang silid na nagtatanong sa kanyang presensya doon. Nagdahilan si Ashton na dito siya nakatira kasama ang kanyang childhood friend na si Ashton. Bagamat tahimik sa labas, nalilito si Hazel sa kakaibang dynamics ng mga lalaki na may parehong pangalan at pagiging kaibigan noong bata pa. Pagkatapos ay nagpalit ng katawan si Ashton at nagmamadaling magtrabaho sa convenience store. Napansin siya ni Felix na dumating para kumuha ng gamit. Agad na tumakbo ang sidekick kay Lucas para sabihin sa kanya ang lokasyon ng pervert na lalaki na nakunan ng mga larawan ni Audrey. Pagkatapos ay inaatake si Ashton ng grupo ng mga bully na patuloy na binubugbog siya ng malupit hanggang sa makarating doon si William at ang kanyang grupo. Nasa bingit ng away ang magkasalungat na grupo, ngunit ang masasakit na pag-iyak ni Ashton ay nakakuha ng atensyon ni William habang si Lucas ay umalis kasama ang kanyang grupo. Pagkatapos ay tinulungan siya ni William at ng kanyang mga kaibigan. Muli na namang nabigo sa kanyang buhay, tinawagan ni Ashton ang kanyang lola, ngunit tumanggi siyang magsabi ng anuman. Gayunpaman, nalaman ng matandang babae na ang kanyang apo ay nahihirapan pa rin at nagpasya na bisitahin siya sa susunod na araw. Nagdala siya ng maraming lutong bahay na pagkain at hiniling sa kaklase ni Ashton na si Eugene na ibigay ito sa kanya. Si Eugene ay talagang anak ng punong guro ng paaralan, ngunit walang nakakaalam sa kanyang pagkakakilanlan at pinupuntahan niya ang mga bagay sa kanyang bagong kaklase. Samantala, ipinagmamalaki ni Lucas ang pagtalo sa baluktot na tao kay Audrey, ngunit bilang kapalit pareho ang mga batang babae na nagagalit sa kanya, sinabi sa kanya na humingi ng tawad na sinasabi na lahat ito ay hindi pagkakaunawaan at wala siyang karapatang gumawa ng aksyon sa ngalan ng iba. Nang bigyan ni Eugene si Ashton ng pagkain ng kanyang lola, nag-alok ang bata na ibahagi ito sa kanyang mga kaklase. Hindi lang iyon, ginagawa pa niyang may pagkain si Eugene na ikinagulat ng lahat dahil hindi pa nakakain ng kahit ano ang bata sa paaralan, habang abala pa ito sa pakikipag-usap tungkol sa kanyang lola. Biglang napagtanto ni Ashton na malamang na pumunta ang matandang babae sa kanyang inuupahang silid at nagmamadaling harangin siya sa pagpasok sa silid. Sa pag-aangkin na kaibigan ni Ashton, hiniling niya sa kanya na hayaan siyang ayusin muna ang silid at pagkatapos ay pumasok upang lumipat ng katawan bago lumabas upang salubungin siya muli. Dinadala niya ang matandang ginang hanggang sa kanyang silid at ipinaliwanag ang isang walang malay na kalagayan ni Archie bilang isang sakit. Susunod na araw nagising si Lola upang maghanda ng agahan at nahanap ang kanyang apo na nawawala kung sino ang nagtatrabaho sa tindahan. Gayunpaman, nagising si Archie pagkatapos ng ilang oras at nag-aalok siya sa kanya ng agahan. Inihayag na ang mga katawan ni Ashton ay maaaring automatikong lumipat kung ang natutulog na katawan ay nakuhang muli ang enerhiya nito habang ang iba pang katawan ay pagod. Ang parehong nangyayari dito at nahahanap ni Ashton ang kanyang sarili sa katawan ni Archie habang ang kanyang orihinal na katawan ay nagsisinungaling na walang malay sa counter ng convenience store. Nahuli siyang natutulog ng may-ari ng tindahan na galit na gumising sa kanya na nagpatulog muli sa katawan ni Archie. Dahil dito nakiramay si Lola sa kawawang bata na tila may malalang sakit. Nang bumalik ang kanyang apo mula sa inaakala niyang isang lakad sa umaga, hinikayat siya ng Lola na panatilihin ang malusog na gawain at pilit na inihagis ang pera sa kanyang mga kamay sa kabila ng kanyang pagtanggi. Kasabay nito binati sila nina Hazel at ipinahayag ni Lola ang kanyang kaligayahan na ang batang babae ay nag-aaral sa parehong paaralan tulad ng kanyang apo.
Bagaman nakakagulat naglalaro si Hazel kasama ang kanyang mga kasinungalingan. Kalaunan ay kinumpirma niya siya tungkol sa kasinungalingan na sinasabi niya sa kanyang lola tungkol sa paaralan at hiniling ni Ashton na pahintulutan siya ng ilang oras bago siya sa wakas ay sinabi sa kanya ang katotohanan. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa kung bakit siya tinatrato ng mabuti at nagtataka kung ito ay dahil sa awa siya para sa kanya. Si Hazel ay nanatiling tahimik ngunit ang kanyang pagkabata flashback ay nagpapakita na kailangan din niyang harapin ang pang-aapi bilang isang bata dahil sa kanyang timbang. Ang nakaraang trauma ay nakakakuha pa rin sa kanya minsan. Iyon ang dahilan kung bakit kinamumuhian niya ang mga pag-aapi at sinisikap na mailigtas ang iba mula sa pagkuhadin ng bully. Nananatili si Ashton sa paaralan hanggang sa matiyak niyang umalis na si Lola sa kanyang tahanan. Pagkatapos ay umuwi siya upang lumipat ng katawan at bumalik bilang ang gwapong Ashton na kilala siya ng lahat. Nakita niya si Felix at kinaladkad siya sa kantin upang bilhin siya ng isang cake bilang isang friendly na kilos na nag-iiwan ng batang lalaki na natigilan dahil hindi pa siya ginagamot ng higit pa sa isang laki. Gayunpaman nangyayari si Hazel na makita siyang magbayad gamit ang pitaka ng orihinal na batang lalaki at nalilito. Maya-maya pumunta si Ashton sa banyo kung saan dumating si William kasama ang kanyang grupo at dinukot ang kanyang wallet bago niya hiniling na sundan siya. Dinala nila siya sa isang boxing ring at iniimbitahan siya ng senior para sa isang laban. Nag-iiwan ito kay Ashton na nalilito dahil naisip niya na si William ay isang mabuting tao ngunit hindi niya alam na may mga alingaw tungkol sa kanya na pinangalanan ang iba pang mga bata at sa makatuwid ay nais ni William na magturo sa kanya ng isang aralin. Sa una hindi niya magawang ipagtanggol laban sa mga pag-atake ni William ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang galit mula sa mga taon ng pambubuli ay umusbong at sinaktan ni Ashton ang nakatatanda sa isang suntok na nagpatambo sa kanya. Pagkatapos ng klase nakita ni Ashton si Hazel na nakatayo sa labas ng kanyang silid at hinihiling na buksan niya ang pinto dahil gusto niyang makausap ang orihinal na Ashton. Walang magawa laban sa kanyang puwersa pinagbuksan siya ni Ashton ng pinto bago nagmamadaling magtago sa isang sulok upang magtago dahil sa lalong madaling panahon ay gigisingan ng dalaga ang kanyang orihinal na katawan. Si Hazel ay agad na sinamahan ni William na dumating na naghahanap ng gwapong Ashton na humingi ng tawad sa kanya dahil nagkamali siya sa isang pang-aapi. Ang pares ay namamahala upang gisingin ang orihinal na katawan na nagsasabi sa kanila na ibinigay niya ang kanyang pitaka sa ibang batang lalaki mismo. Matapos maalis ang hindi pagkakaunawaan sinubukan ng batang babae na hanapin ang kanyang kaklase upang humingi ito ng tawad sa kanya ngunit wala nang makita ang batang lalaki. Lumabas si Ashton sa kanyang orihinal na katawan kapag malinaw na ang lugar at kinaladkad ang katawan ni Archie pabalik sa silid mula sa kanyang pinagtataguan. Kinabukasan binubuli ni Lucas si Felix para bigyan siya ng $5,000. Dahil sa mga opsyon humihingi siya ng pautang kay Ashton ngunit siya rin ay isang mahirap na tao na gumagawa ng part-time na trabaho upang pamahalaan ang kanyang mga gastos kaya sinubukan ni Felix na ibenta ang kanyang branded na sapatos sa isang lokal na dealer para sa ilang pera. Sa kasamaang palad ang dealer din pala ay isang maton at nang-aagaw ng kanyang sapatos sa halip na bilhin ito. Hindi lang iyan binubuli niya ang bata para i-record ang kanyang video katulad ng kay Ashton at nagbanta na gagawin itong viral kung maglakas loob siyang isumbong siya. Nabugbog at nabigo nagnakaw si Felix ng pera sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Ashton gamit ang kanyang orihinal na katawan at tumakas. Si Ashton na napansin ang kanyang pagkalugmok at nais siyang aliwin ay agad na hinabol siya ngunit nabigong makuha ang pera. Nais ng may-ari ng tindahan na iulat ang magnanakaw sa pulisya ngunit bilang isang malambot na tao na si Ashton ibinibigay niya ang kanyang sweldo upang iligtas ang kanyang kaibigan mula sa pagkasira ng kanyang mga prospect sa hinaharap. Kinabukasan nakilala niya si Felix at sinabi sa kanya na ang kanyang pagnanakaw ay naging sanhi ng pagkawala ng trabaho ng kanyang kaibigan. Nakonsensya sinabi sa kanya ni Felix ang tungkol sa sitwasyon na kailangan niyang harapin at nangakong ibabalik ang pera sa lalong madaling panahon. Gayunpaman iginiit ni Ashton na i-recover nila ang kanyang video mula sa buyer na nakontak niya online dahil balang araw ay talagang may lalabas ito ng taong iyon sa social media. Ang dalawa pagkatapos ay magtungo sa isang cyber cafe at hiniling ni Ashton na bilhin ang sapatos na ibinebenta na ngayon ng scammer.
Sa kabilang banda nadiskubre ni Hazel ang maling akda ni Felix sa tindahan at tinawag siyang bigyan siya ng isang pag-aalsa ngunit ipinagbigay alam niya sa kanya ang tungkol sa mapanganib na pakikipagsapalaran ni Ashton. Nakipagkita si Ashton sa lalaking gangster at nakipag-away sa kanya para tanggalin ang recording ni Felix. Nang mahawakan niya ang kanyang telepono dumating roon ang kaibigan ng lalaking gangster at hinampis siya sa likod ng ulo na nawalan ng malay. Ang mga nagkasala ay patuloy na kinaladkad ang kanyang katawan sa kanilang pagtago habang si Ashton ay nagising sa kanyang orihinal na katawan at nagmamadali upang masubaybayan ang katawan ni Archie. Nakakuha din si Hazel ng tulong ni William at naabot nila ang lugar kung saan nagpunta si Ashton upang matugunan ang online na mamimili. Natagpuan ni William ang dugo ni Ashton doon at sinisikap na tawagan ang pulisya ngunit namagitan si Felix dahil sa takot na maaari nilang ilabas ang kanyang video sa internet para sa paghihiganti. Ang galit na ito ni Hazel na pinaglaruan siya dahil sa pagiging makasarili ng kumuha ng malaking peligro si Ashton para sa kanya. Sa kabilang banda ang orihinal na katawan ni Ashton ay nanghihina sa tabi ng kalsada na nag-uudyok sa katawan ni Archie na magising at labanan ang kanyang paraan sa labas ng apartment at sa hagdan ng gusali. Gayunpaman ang kanyang orihinal na katawan ay matatagpuan ni Felix na nagising sa kanya upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kakilakilabot na kondisyon ng kanyang kaibigan. Bagaman medyo inis sa pagiging woken up sa napakahalagang oras nagmamadali siyang sabihin kay William tungkol sa gusali kung saan pinananatili ang kanyang katawan. Pagkatapos ay patuloy niyang sinampal ang kanyang ulo sa isang poste upang kumatok sa kanyang sarili na walang malay at bumalik sa kanyang iba pang katawan na kung saan ay dinadala ng mga kidnappers. Muli nagawa niyang makawala sa kanilang hawak at nakilala ang grupo ni Hazel at William na sumagip sa kanya. Nagagawa nilang labanan ang dalawang kriminal at nakahanap si Ashton ng 1 toneladang materyal na pang-blackmail sa kanilang telepono na naitala rin nila sa ibang mga tao. Tinatanggal niya ang lahat ng media ngunit sa lalong madaling panahon ang kanilang grupo ay napapalibutan ng isang mas malaking grupo ng mga gangster na tinawag ng isa sa mga kidnappers. Gayunpaman nailigtas sila ng pulisya na tinawag ni Felix upang humiling ng tulong. Bumalik sa paaralan may nag-uulat kay Lucas ng pang-aapi at pag-extort ng pera mula sa mga mag-aaral. Tumatanggap siya ng isang malupit na babala mula sa guro na nagsasabi sa kanya na humingi ng tawad sa lahat ngunit sa halip na makinig ng masunurin pupunta siya upang talunin si Felix sa cafeteria ng paaralan na agad na tumakas. Natakot si Hazel sa sitwasyon at agad niyang tinawagan sina William at Ashton para humingi ng tulong. Sa gabi bumalik si Ashton sa ama ni Anna upang hilingin sa kanya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sumang-ayon ang may-ari ng tindahan pagkatapos ng labis na pag-aatubili ngunit nagambala si Ashton sa kanyang tungkulin nang makita niyang binubugbog ni Lucas si Felix sa labas ng pinto. Nagmamadali siyang iligtas ang batang lalaki mula sa maton ngunit naglagay si Lucas ng kondisyon na nagsasabing pareho silang nagtalo sa isa't isa at ang nagwagi ay makakawala sa kanyang galit. Nang marinig ito agad na inatake ni Felix ang kanyang mabuting hangarin na ginawang kinutya ni Lucas si Ashton dahil sa kanyang simpatiya na nasayang sa isang maling tao. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa muling pag-hit kay Felix na nagsasabing hindi siya naiulat na nagmumungkahi na maging Hazel dahil gusto niyang maglaro ng night sa nagniningning na sandata para sa mga nag-aaral na mag-aaral. Napag-alaman ng pang-aapi na ito ay pinaniniwalaan at agresibo na kinokontrol ang batang babae sa susunod na araw. Gayunpaman pumalakpak siya ng hindi natatakot at sinabing hindi siya naiulat sa kanya ngunit hindi siya isang mabuting tao kaya hindi siya magugustuhan ng kanyang kaibigan na si Audrey. Nakakainis ito sa kanya at sinubukan niyang salakayin siya ngunit dumating si Ashton doon na sinipa muna siya bago tumakbo kasama si Hazel. Nagtago sila sa isang aparador kung saan nabigo si Lucas na hanapin ang mga ito at magbahagi ng isang awkwardly sweet moment dahil pareho silang nagustuhan. Gayunpaman may nagtala ng kanilang video habang nakatakas sa pambobuli at naipost ito sa forum ng paaralan. Ang video ay nakakakuha ng maraming pansin na kumita ng Ashton kahit na mas fanbase. Gayunpaman nahanap ni Anna at Lucas na nakakainis. Si Anna dahil gusto niya ang batang lalaki at nanumpa na turuan si Hazel ng isang aralin. Si Lucas sa kabilang banda ay nakakaramdam ng kahihiyan at panata na turuan si Ashton ng isang aralin.
Naggawain siya ng ilang mga batang lalaki upang malaman ang kanyang background. Si Anna Gangs ay kasama ang iba pang mga batang babae upang lumikha ng mga problema para kay Hazel at kahit na kinansela ang kanyang pantay na mga order na naghahanda ang kanyang kapatid. Si Ashton ay nakakakuha din ng cornered at binugbog ng gang ni Lucas ngunit dumating si William doon sa oras at hiniling ang pang-aapi na umalis ng magalang mula noong sila ay dating magkaibigan. Pagkaalis ni Lucas binibigyan ni William ang batang lalaki ng ilang tip sa pakikipaglaban at sinabihan siyang pakawalan ang takot na pumipigil sa kanya sa pakikipaglaban ng maayos. Patuloy na ibinabalik ang mga utos ni Hazel at pinuntahan niya si Anna na nagkakalat ng chismis tungkol sa kanyang karakter tungkol kay Ashton. Sinabihan siya ni Anna na lumuhad at humingi ng tawad at kapag ginawa ng babae ang iniutos itinapon niya ang isang buong basurahan sa kanyang ulo. Lingid sa kanyang kaalaman sinundan siya ni Ashton sa katawan ni Archie at ni-record ang lahat sa kanyang telepono. Pagkatapos ay bina-blackmail niya ang bully na babae sa paglalagay ng video sa internet at pagsira sa kanyang fanbase kung mangangahas itong ay bully muli si Hazel. Humingi ng tulong si Anna kay Lucas na muling lumapit kay Ashton at hiniling ang kanyang telepono. Hiniling sa kanya ni Ashton na magtiwala sa kanya na hindi rin niya iniulat si Hazel ngunit ang bully ay tumanggi na paniwalaan ito at muling tumama sa kanya. Agad silang nilapitan nina Hazel at Audrey na sumigaw kay Lucas na nagsasabing siya ang nag-uulat sa kanya. Ang pagtatapat ay nag-iiwan sa kanya sa pagkawala ng mga salita ngunit ang batang babae ay patuloy na nagsasabing nakalimutan niya ang sangkatauhan at sinimulan niyang maput sa kanya. Hindi lamang iyon sinabi niya sa kanya na makipag-usap lamang sa kanya kapag namending niya ang kanyang mga paraan. Sa lahat ng ito si Lucas ay labis na nagulat na sabihin kahit ano dahil sa isang lugar sa kanyang isip ginagawa niya ito ang lahat upang magmukhang cool sa kanyang mga mata. Bumalik sa kanyang bahay nagsisimula si Ashton na makahanap ng mga lumilipat na katawan na may isang sampal na nakakainis dahil masakit ito. Naisip niya ang isang hindi marahas na paraan upang lumipat ng katawan sa pamamagitan ng paggamit ng inhaling pump. Nakakita rin siya ng tato sa likod ng katawan ni Archie at ang paghawak dito ay nagdulot sa kanya ng ilang mga pangitain na nagmumungkahi na sinusubukan ng ilang high-profile na tao na hanapin siya. Kinabukasan matalino niyang ginagamit ang dalawa niyang katawan para mandahil sa pagsusulit. Sa tuwing nahihirapan siyang magtanong matutulog siya at madyay gising sa kanyang orihinal na katawan upang magmadaling baguhin ang mga sagot. Pagkatapos ay gagamitin niya ang inhaler upang matulog ang kanyang orihinal na katawan at gumising sa bulwagan ng pagsusulit upang kopyahin ang mga sagot. Habang ang lahat ay napupunta ng maayos na tagpuan ni Eugene ang kanyang pag-uugali na kakaiba habang nakaupo sa isang backseat. Kapag inihayag ang mga resulta ang mga marka ni Eugene ay pangalawang posisyon habang nauna si Ashton. Palibhas ay kakaiba pinupuntahan niya si Ashton sa gabi ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahuli niya ang kanyang orihinal na katawan na biglang natutulog at ang kanyang kabilang katawan ay nagising. Nakita niya ang kanyang walang malay na estado na medyo kaina-hinala ngunit awkwardly tinakpan ito ni Ashton na sinasabi na ang kanyang kaibigan ay may ilang mga problema sa kalusugan. Hindi na kumpirma na punta si Eugene upang matugunan ang orihinal na katawan ni Ashton sa tindahan ng kaginhawaan at sa sandaling muli ay nahahanap ang parehong mga gawi sa pagkain ni Ashton na kakaibang katulad. Ang kanyang mga hinala ay lumalakas at binisita niya ang lola ni Ashton sa kanyang lungsod na sinasabing kaibigan ng kanyang apo. Dinadala ng lola ang bata sa bahay upang mag-alok sa kanya ng pagkain at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng pagkabata ni Ashton. Sa wakas ay inihayag ang pagkakakilanlan ng totoong Ashton. Para bang hindi sapat iyon bumalik si Eugene kay Ashton upang harapin siya tungkol sa bagay na ito at sa sandaling muli ay nasasaksihan ang batang lalaki na lumilipat ng mga katawan. Sa oras na ito napilitang sabihin sa kanya ni Ashton ang buong sitwasyon. Bagaman sa paghahanap nito ay hindi makapaniwala sa wakas ay pinagkakatiwalaan siya ni Eugene at ipinangako na panatilihing lihim ito sa kabila ng pagtuklas ng kanyang pagdaraya sa pagsusulit. Ang kapatid ni Hazel ay nagpapatakbo ng isang butik at ginamit si Ashton bilang isang modelo na nakakuha sila ng magandang tugon dahil sa kagwapuhan ni Archie.
Sa kabilang banda ang isang pag-uusap sa pagitan ng mga taong naghahanap sa kanya ay nagpapakita na si Archie ay isang Amerikanong-Amerikano na dumating dito para sa isang kagyat na gawain at kailangan nilang hanapin siya sa lalong madaling panahon. Noong gabing iyon habang nagtatrabaho sa tindahan nakakuha si Ashton ng ilang kakaibang pangitain tungkol sa isang doktor na sinusubukang gisingin siya at tinawag siyang Archie. Hindi nagtagal ay naalis ang ulap at tinatrato niya ito ng casual habang nagiging abala sa pagtawag ng kanyang lola. Sa kabilang banda ang tunay na Archie sa wakas ay nagising at nahahanap ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid na kabilang sa Ashton. Lumabas siya roon at naglalakad sa nakaraang Hazel hindi pinapansin ang kanyang mga tawag. Ang kanyang body language ay nagpapahiwatig ng isang ganap na naiiba at mapanganib na aura kumpara sa palakaibigan at madaling lapitan na personalidad ni Ashton. Sa labas ng kalsada nakasalubong niya ang isang grupo ng mga gangster na nagtangkang takutin siya ngunit sa halip ay binugbog ng galit na binata. Pagkatapos ay nagsisimula si Archie na nahihilo at bumalik sa silid ni Ashton bago paantok muli upang matulog muli. Bumalik ang mga ruffians upang magreklamo sa kanilang boss tungkol sa kakilakilabot na pagbugbog na kanilang natanggap at inaanyayahan ng lalaki ang batang lalaki sa kanyang lugar kinabukasan. Sa sandaling umabot si Ashton doon agad siyang inatake ng maraming gangsters at nakita namin si Lucas na nakatayo doon sa isang sulok ngunit hindi nakikilahok sa pagbugbog. Sa panahon ng paglaban ang isang tao ay hindi sinasadyang hawakan ang tato sa leeg ni Archie at ang pagkilos ay nagdudulot ng orihinal na kaluluwa ni Archie na pumasok sa kanyang katawan na pagkatapos ay tinapon ang lahat ng walang awa hanggang sa may tumama sa kanya sa ulo at kumatok sa kanya. Sa oras na iyon dumating si William doon upang mailigtas ang batang lalaki at naging target ng puot ng pinuno ng gang. Gayunpaman siya rin ay naisave ni Lucas na nasa harapan niya at kinuha ang suntok sa kanyang sarili. Nakatakas ang mga gun sa pagdating ng mga pulis habang sa wakas ay nagkasundo na sina William at Lucas bilang matalik na magkaibigan at masayang ibinalita pa nila ang kanilang tigil sa buong paaralan. Sa susunod na araw ang mga mag-aaral ay umalis para sa isang summer camp upang makakuha ng ilang mesensinang pagsasanay at kahit natamasahin ito sa ilang mga lawak. Sa gabi inatasan silang pumunta sa isang treasure hunt sa anyo ng mga pares. Sina Hazel at Audrey ay pinagsama at si Hazel ay nasugatan sa daan na naging dahilan upang hindi siya makalakad. Nang makita ito pumunta si Audrey upang humingi ng tulong sa isang instruktor na nagsabi sa kanya na magpatuloy na nagsasabing ibabalik niya ang babae. Gayunpaman kinukuha niya si Hazel sa kabaligtaran ng direksyon pagkatapos ipadala si Audrey sa unahan. Dinadala niya siya sa isang cabin sinabi sa kanya na kailangan nilang maghintay ng tulong doon at sinubukan na pilitin ang kanyang sarili. Si Hazel ay labis na natatakot at sinisikap na labanan siya ngunit ang lalaki ay talagang malakas at halos makakakuha ng matagumpay sa kanyang masasamang plano ngunit dumating si Ashton doon na sumabog sa pintuan. Siya ay nagtakda upang hanapin si Hazel kasama sina Lucas at William nang sabihin sa kanila ni Audrey ang tungkol sa tagapagturo dahil narinig nila ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya na isang baluktot. Ang tagapagturo na nagngangalang Hulk ay nakakakuha ng isang fist fight kasama si Ashton at namamahala upang talunin siya sa walang malay salamat sa kanyang mesensinang pagsasanay. Gayunpaman ang kawalan ng malay ni Ashton ay nagdala sa kaluluwa ni Archie na kinilala ang lalaki na kanyang kaaway at sinimulan siyang bugbugin sa isang pulpol. Hihinto lang siya nang tanungin siya ni Hazel ngunit bago niya ito tanungin tungkol sa sitwasyon o kung bakit siya narito lumipat siya sa kaluluwa ni Ashton na nagmamadali na yakapin ang batang babae ng may kaluwagan. Sa pagbabalik sa paaralan si Lucas ay nag-shove ng isang teddy bear sa mga kamay ni Audrey nakakaramdam ng kahihiyan ngunit ang kanyang ngiti ay nagbibigay ng malambot na sulok na nagsisimula siyang umunlad para sa batang lalaki. Si Hazel sa kabilang banda ay nag-iwas kay Ashton sa bawat engkwentro na mayroon sila na iniwan siyang nakakagulat. Nagpasya siyang tanungin ang kanyang dahilan gamit ang kanyang orihinal na katawan at inamin niya na gusto niya si Ashton na sinasabing nakaramdam siya ng awkward sa kanyang nararamdaman. Habang ang pag-amin ay nagdudulot sa kanya ng kaligayahan si Ashton ay nalungkot nang malaman na ang katawan ni Archie ang itinuturing niyang siya. Tinatalakay niya ang kanyang problema kay Eugene na naghihikayat sa kanya na sinasabi na tatanggapin siya para sa kung sino siya kung siya ay tunay na nagmamahal sa kanya.
Tinanong ni Hazel si Ashton sa isang petsa ng pelikula at masayang sumasang-ayon siya dito. Ang batang babae pagkatapos ay nagtungo sa isang salon kasama si Audrey upang maghanda para sa kanyang unang petsa kung saan narinig ni Anna ang kanilang pag-uusap at nagseselos upang malaman ang tungkol sa kanyang kadate. Si Ashton ay nagbibihis din ng mabuti at naghahanda na umalis kapag hindi sinasadyang hinawakan niya ang tato sa kanyang leeg na ibabalik ang kaluluwa ni Archie sa kanyang katawan. Umalis si Archie sa silid, iniwan ang telepono ni Ashton sa silid habang si Hazel ay naiwan upang maghintay sa sinehan para sa kanya. Tinawag niya si Eugene na tanungin kung kasama niya si Ashton at ang batang lalaki ay pumupunta upang suriin siya sa kanyang silid na hahanap siyang tulog. Ginaising niya ang orihinal na Ashton at pareho silang nagmamadali upang hanapin ang katawan ni Archie na nangyayari upang makilala si Anna sa kalsada. Nasasabik si Anna na makita siyang nahulaan na tinanggihan niya ang kadate ni Hazel at niyaya siyang pumunta sa isang bar. Si Archie na tila walang pigil na personalidad ay sumang-ayon sa kanyang kahilingan at sinabing ang mga bar ay paborito pa rin niya. Pagdating doon isinasayaw niya ang kanyang puso at umaakit ng maraming atensyon mula sa mga batang babae kabilang si Anna na patuloy niyang pinaglalaruan. Ni-record pa ni Anna ang kanilang video habang sumasayaw ng magkasama bago siya nagsimulang makaramdam ng sakit ng ulo at umalis sa lugar. Susunod nakipagpalit siya kay Ashton na tumakbo upang salubungin si Hazel at gumawa ng dahilan para maipit sa isang emergency na sitwasyon. Hindi ito isinasapuso ni Hazel at patuloy silang nanunood ng pelikula para mag-quality time na magkasama. Sa kabilang banda si Eugene ay naiwan upang alagaan ang orihinal na katawan ni Ashton at ang kanyang telepono kung saan nag-text si Anna sa kanya na nagtatanong kung bakit siya umalis ng maaga. Pinuntahan niya ang babae at tinanong kung kasama niya si Ashton. Kinumpirma ito ni Anna at ipinakita sa kanya ang kanilang dance video. Sa panunood ng batang lalaki na sumasayaw sa video, nalaman ni Eugene na siya ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon na dahan-daang bumabalik sa kanyang katawan. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa isang batang idolo na nagngangalang Henry na tila nagkaroon ng problema. Pinahamak siya ng kanyang manager dahil sa pagiging walang ingat at sinabi sa kanya na pumasok sa paaralan sa oras na ito. Pumunta ang manager sa paaralan upang malutas ang mga bagay para sa kanya at nakilala si Ashton sa koridor. Nakita niya itong sobrang photogenic at binigay sa kanya ang kanyang card na ikinainggit ng kanyang mga kaklase dahil ang card ay pag-aari ng isang kilalang firm. Gayunpaman mukhang hindi masyadong interesado si Ashton sa pagkakataon dahil hindi niya alam kung paano kumilos. Tumanggap si Henry ng isang maligayang pagbati sa paaralan at kumikilos ng medyo mayabang hanggang sa sinabi sa kanya ni Felix na ang kanilang kaklase na si Ashton ay inanyayahan din ng kanyang manager na sumali sa industriya. Tinawag niya si Ashton at sinabihan siyang huwag pansinin ang manager dahil medyo maluwag ang ulo niya, ngunit pinayuhan siya ni Hazel laban dito. Sinabi niya sa kanya na samantalahin ang pagkakataon na magbigay ng magandang buhay para sa kanyang lola at nakita niyang lohikal ang payo nito. Kinabukasan nakilala ni Ashton ang entertainment manager at pumirma ng kontrata sa kanya pagkatapos ng kaunting talakayan. Gayunpaman nakakaramdam pa rin siya ng kaba sa kanyang kakayahan sa pag-arte at gumugugol ng ilang oras sa pagsasanay ng kanyang pag-arte kasama ang kanyang mga kaibigan. Kapag tinawag siya para sa pag-audition, si Ashton ay nakakagulat at nabigo upang makuha ang mga linya ng tama. Ang kanyang nerbiyos ay humantong kay Archie na lumabas na nakakakuha ng masalimuot sa paghahanap ng kanyang sarili sa mga estranghero na kumukuha sa kanila para sa mga kidnappers. Dahil siya ay maikli ang ulo, hinablot ni Archie ang isang lalaki sa malapit at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi nila ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Malapit na siyang mapalitan ni Ashton na nalilito nang makitang umani sa kanya ng palakpakan ang eksena at nalaman ng hurado na ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ang pinakamagaling na nag-sign up sa kanya para sa proyekto. Nagalit si Henry nang mawala ang kanyang mga proyekto sa isang baguhan at humiling sa isang tao na mag-imbestiga sa kanya. Ang mga pagsisiyasat ay hindi nagpapakita ng mali tungkol sa kanyang pamumuhay, ngunit ang mga mata ni Henry ay natigil sa kasama sa silid ng batang lalaki, ang orihinal na Ashton. Napansin niya siyang nakatayo sa labas ng kanyang lugar ng trabaho at ang tab sa kanyang mga kamay ay inihayag ang pag-record ng kanya na binubuli.
Na parang instinct nagpasya si Henry na bisitahin ang hometown ng bata kung saan nakilala niya si Jack, ang batang bully ni Ashton. Matapos makumpirma na siya ang nangbully sa chubby na lalaki, binigyan siya ni Henry ng isang pakete na puno ng pera at iniimbitahan siya sa kanilang lungsod. Sa sandaling nasa lungsod, inatasan siya ni Henry na talunin ang buhay sa kasamahan ni Ashton na may parehong pangalan at nagkataong kasamahan din ni Ashton. Ang pag-asam na muling mabuli ang isang tao ay lubos na nasasabik kay Jack. Kinabukasan natakot si Ashton na makita siya sa kanyang klase, ngunit nagkunwaring walang pakialam dito. Pumupunta rin si Jack sa tindahan ni Ashton sa gabi at kinukuha ang mga gamit ng hindi binabayaran. Sinabi rin niya sa kanya na hilingin sa kanyang kasama sa silid na makipagkita sa kanya sa isang liblib na lugar. Nang gabing iyon, nagpasya si Ashton na hindi na tumakbo at pinuntahan si Jack. Nagsuntukan sila kung saan si Ashton ang unang nang ibabaw sa laban, ngunit dahan-daang nadaig siya ni Jack. Nakagambala siya sa mga kaibigan ni Ashton na sumagip sa kanya at balak na magturo din sa kanila ng isang aralin, ngunit tinawag siya ni Henry na manatiling nakatuon sa Ashton lamang. Ang might ni Jack ay hindi kaparehong at pinalo niya rin ang mga dating miyembro ng gang ni Lucas at kinuha ang kanilang gang. Susunod, tinakot niya si Henry gamit ang kapangyarihan ng kanyang bagong gang at sinabihan siyang manatili sa kanyang negosyo at hintayin na lamang niyang tuparin ang kanyang pangako na baliin ang mga buto ni Ashton. Napagtanto ni Henry na siya mismo ang naghulog ng palakol sa kanyang paa, ngunit huli na ang lahat. Sa kabilang banda, ang kaluluwa ni Ashton ay nakabukas kasama muli ni Archie at nahanap niya ang kanyang sarili sa banyo ng paaralan na may suot na uniforme. Kapag nagpunta si Eugene upang suriin siya pagkatapos ng ilang oras, nahanap niya ang nawawala ang batang lalaki na nagpapahiwatig ng kanyang pagtakas gamit ang bintana ng banyo. Sa labas ng kalsada, nakita ni Archie ang mga bagay na lalong katawa-tawa at nagtataka kung paano niya narating ang paaralang iyon. Hindi niya napansin na sinusundan siya ng gwardya na hanggang ngayon ay hinahanap siya. Ang gwardya na iyon ay may iniksyon sa kanyang kamay at naghahanda na saksakin siya nito, ngunit si Eugene ay umabot doon kasama ang kanyang sekretarya at dinala ang ngayon na si Ashton sa kanya. Pagkatapos ay tinawag ng gwardya ang isang tao na nagngangalang Dr. God at humiling sa kanya ng kaunting panahon upang matupad ang kanilang misyon. Gayunpaman, inihayag ng doktor na wala silang oras sa kamay at inanunsyo na pupunta siya sa bansa mismo. Si Jack, na kinuha ang nakaraang gangsters den, ay humihiling sa kanyang mga kakulangan para sa mga pinakamalaking kaaway ng gang na sina William at Lucas. Pagkatapos ay pinalo niya si William sa isang palihim na pag-atake dahil siya ay masyadong mabigat para labanan ng direkta, at pagkatapos ay inulit ang proseso kay Lucas na naging dahilan upang marating ng magkakaibigan ang ospital. Ang kanilang kalagayan ay nag-aalala sa lahat, ngunit pareho silang mukhang nag-aalala tungkol sa hindi pag-akyat sa susunod na antas sa larong kanilang nilalaro. Pumunta si Jack sa convenience store at hiniling kay Ashton na tawagan ang kanyang kaibigan, ngunit sa wakas ay nagsawa na si Ashton sa kanyang pambubuli. Sinisigawan niya siya na iwan ang kanyang mga kaibigan at naging pantirya ng kanyang galit, ngunit dumating doon si Hazel at sinubukang paalisan ng maton si Ashton. Hindi rin pinabayaan ni Jack ang babae at pinuntahan siya upang bugbugin, ngunit naantala ni Ashton na humawak sa kanyang mga binti at tumakbo si Hazel palayo pagkatapos kagatin ang gangster sa kanyang kamay. Agad siyang sinundan ni Jack at napagtanto ni Ashton na hindi niya kayang makipagkumpetensya sa lalaki sa kanyang kasalukuyang katawan. Kaya kinuha niya ang inhaler para pumunta sa katawan ni Archie, ngunit gising na si Archie at papalabas na sa kanyang building. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya si Hazel na humiling sa kanya na tumakbo kasama niya, ngunit patuloy siyang sumusulong na humarap kay Jack na umatake sa kanya na nakakaramdam ng pagiging saplada. Gayunpaman, ang gangster ay binugbog ng itim at asul ng batang lalaki na patuloy na binubugbog siya nang hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Hazel na palayain siya. Nang sa wakas ay sumigaw si Hazel na huminto siya, tumangala si Archie sa kanya at naisip ang isang batang babae na tumatawag sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagpahayag siya ng ilang emosyon at tumakbo upang yakapin ang maliit na batang babae sa kanyang mga bisig. Hindi nagtagal na palitan siya ni Ashton na nagmamadaling kinuha siya. Gayunpaman, ang reporter ni Henry ay naitala ang laban, malinaw na kinukuha ang mukha ni Ashton at ginagawang viral ang video sa internet gamit ang kanyang mga koneksyon.
Ginagawa nitong lumitaw si Ashton tulad ng isang kontrabida sa mata ng publiko at ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalala tungkol sa kanya. Iminumungkahi ni Lucas na dalhin sa internet ang video ng chubby na si Ashton kung saan siya binubuli ni Jack para ipakita na siya ang totoong bully at tinuturuan siya ni Ashton ng leksyon. Gayunpaman bumoto sina Hazel at Eugene laban dito na nagsasabing ito ay magtutulak sa nabuli na batang lalaki pabalik sa depresyon. Ang kanilang pag-uusap ay naririnig ni Ashton na tahimik na umalis. Huminto si Hazel sa pamamagitan ng mga goons ni Jack na bumalik sa bahay at dinala nila siya sa isang bar kung saan nakita ni Anna ang batang babae at sinisikap na sundan siya sa silid ng VIP ngunit tinanggihan ng mga gwardya. Frustrated tinawagan niya si Ashton para sabihin sa kanya ang tungkol sa babaeng napipilitang panoorin ang lahat ng video na nai-record ni Jack habang binubuli ang orihinal na Ashton. Nagalit si Hazel at binato siya ng inumin na nagudyok sa kanya na atakihin siya at pinindot ang kanyang leeg. Gayunpaman sa lalong madaling panahon siya ay tinamaan ni Ashton na dumating doon kasama si Eugene. Ang dalawang batang lalaki ay laban sa gangster na namamahala upang dalhin siya ng kaunting pinsala bago dumating ang pulisya sa kahilingan ng kalihim ni Eugene. Si Jack ay namamahala upang makatakas ng mag-isa iniwan ang kanyang mga sidekick upang maaresto. Ang mga kabataan pagkatapos ay tumungo sa istasyon ng pulisya upang itala ang kanilang mga pahayag at sa kanilang paglabas ay makipagkita sa punong guro ng paaralan. Sinampal ng ginang ang kanyang anak dahil sa pagiging masungit at iniuwi ito sa bahay na ikinatulala ng iba na hindi alam na si Eugene ay anak ng prinsipal. Sinisisi ni Ashton ang kanyang sarili sa lahat ng paghihirap ng kanyang kaibigan ngunit inaalo siya ni Hazel. Nang maglaon gumawa siya ng isang mahalagang desisyon at pumunta sa ahensya ng entertainment gamit ang kanyang orihinal na katawan. Dinala niya ang mga video na binubuli siya ni Jack at ibinigay ang mga ito sa manager ni Ashton para tulungang linisin ang kanyang pangalan. Ang plano ay gumagana at ang pampublikong opinyon ay tumatagal ng isang marahas na pagliko nag-iiwan kay Henry na namangha na natalo sa laro na siya mismo ang lumikha. Narinig din ni Jack ang tungkol dito mula sa kanya at nangakong sisirain ang karera ng aktor na si Ashton. Si Ashton naman ay nagpasya na aksyonan ang kanyang napagdesisyonan at bumili ng butcher knife ngunit nahuli ni Hazel. Nakikita niyang kainahinala ang mga aktibidad nito habang nakikipagkita ito sa kanyang lola na parang huling pagkikita niya ito at nagpapasalamat sa natutulog na katawan ni Archie para sa lahat ng magagandang alaala na dinala nito sa kanya. Sa gabi nahahanap siya ni Hazel na lumusot sa labas ng gusali at sumunod sa kanya upang mahuli siya ng ilang sandali bago niya tinangkang saksakin si Jack hanggang sa kamatayan. Kinaladkad siya ng batang babae pabalik sa isang eskinita at sinampal siya upang maibalik siya sa kanyang katinoan. Ang sampal ay talagang gumagana tulad ng mahika dahil naiintindihan niya ang gravity ng sitwasyon at itinapon ang kutsilyo sa isang dustbin. Gayunpaman ang kanyang maliit na pagkabansot ay hindi napansin ng pambobuli na napansin sa kanya at ang kanyang hangarin. Hiniling ni Hazel kay Ashton na bumalik sa bahay at pumunta upang salubungin si Audrey mismo. Nang makarating si Ashton sa bahay na basang-basa sa ulan sinalubong siya ni Jack na naghihintay na sa kanya sa rooftop. Sa pagkakataong ito galit na galit ang bully sa kanyang kapangahasan na atakihin siya at pumatay. Sinubukan ni Ashton na protektahan ang kanyang sarili at pareho silang nagkakasalikop sa rooftop sa mabagyong gabi. Bigla dumulas ang paa ni Jack at nahulog siya mula sa bubong mismo sa isang basurahan. Nang makita ito natatakot si Ashton nang mapagtanto niya na baka pinatay niya ang lalaki. Sumisigaw siya tulad ng isang sirang tao habang sinisisi ang kanyang sarili at ang kanyang basurahan na buhay na hindi kailanman nagkaroon ng anumang mabuting mag-alok sa kanya. Lumipat ang eksena sa pinakaunang eksena ng serye kung saan naglalakad si Ashton sa katawan ni Archie at kinakaladkad ang isang malite kasama niya na may orihinal na katawan. Pagdating sa bangin itinulak niya ang orihinal niyang katawan sa dagat para mawala lahat ng problema niya at tuluyang manatili sa katawan ni Archie. Gayunpaman pagkatapos ng malita ay itinulak sa tubig ang isang kulog ay naririnig at ang tato sa likod ng leeg ni Archie ay kumikinang ng maliwanag bago sa wakas ay nagising si Archie at ang kaluluwa ni Ashton ay itinulak pabalik sa kanyang sariling katawan na nalulunod. Medyo disoriented si Archie at nagtataka kung paano niya narating ang lugar.
Sa kabilang banda si Ashton ay nagsimulang makaramdam ng pagka-suffocate at sinubukang mabilis na i-unzip ang bag mula sa loob dahil ang layunin lang niya ay tapusin ang kanyang katawan hindi ang kanyang sarili. Matapos mabuksan ang bag na may kaunting pagpupumilit kinaladkad ito ni Ashton sa dalampasigan upang huminga ng malalim. Gayunpaman natatakot siyang makita ang isang nalilitong Archie na nakatayo sa kanyang harapan. Bago niya masabi ang isang bagay nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay William na maligaya na nagsasabi sa kanya na sinira ni Jack ang kanyang paa at kasalukuyang ginagamot sa parehong ospital na katulad niya. Lumiliko na overreact si Ashton sa pagkahulog ng lalaki sa kung saan siya kabilang basura. Gayunpaman ang kanyang atensyon ay agad na nakuha ng isang galit na si Archie na itinapon ang telepono at tinanong siya kung paano siya nakarating doon. Walang pagpipilian si Ashton kundi iuwi ang bata kasama niya at sabihin sa kanya ang lahat ng tapat kasama ang paggamit ng kanyang katawan para pumasok sa paaralan at pumirma sa isang entertainment job. Ang pag-amin ay nag-iwan kay Archie sa kawalan ng paniniwala na mabilis na napalitan ng galit at nagbanta siyang papatayin si Ashton para sa paggamit ng kanyang katawan na parang alipin at pag-alis ng kanyang mga alaala ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Ashton ay isang hindi nakakapinsalang tao at hinayaan siyang umalis sa lugar na iyon. Gayunpaman nawalan siya ng malay ni Ashton gamit ang isang mabigat na bagay at kinaladkad siya pabalik sa silid. Si Ashton ay binisita ni Eugene at sinabi sa kanya ang tungkol sa kabigatan ng sitwasyon kabilang ang pagbabalik ni Archie. Matapos marinig ang lahat sinubukan ni Eugene na iling si Archie nagising at nagising din siya kumikilos ang lahat ng moody hanggang sa tumalikod si Eugene at napagtanto na ito ay si Ashton na nagpapanggap na si Archie para masaya. Natutuwa si Ashton na ibalik ang katawan ni Archie sa kanyang sarili ngunit nahaharap pa rin sa isang mahirap na oras mula sa tabi ni Henry. Sa panahon ng isa sa mga klase sinasadyang ibinaba ni Henry ang kanyang papel sa lupa at nang yumuko si Ashton upang kunin ito pinindot niya ang tato ng leeg ng batang lalaki upang mainas siya. Ang pagpapasigla ay gumagana tulad ng isang magic button na gumising sa kaluluwa ni Archie na sa pagkakataong ito ay sinusuri ang kanyang sitwasyon ng mas mahinahon at naglalaro kasama ang kapaligiran ng klase. Hindi lang iyon kumakanta pa siya ng kanta kapag inanyayahan ng guro ngunit naramdaman ni Eugene ang kanyang pagka-abnormal at sinundan siya palabas ng klase. Sinubukan niyang tanungin si Archie tungkol sa kanyang pagkakakilanlan upang mahanap ang koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at kaluluwa ni Ashton ngunit walang maalala si Archie tungkol sa kanyang sarili. Malayo sa kanila ang mga mahiwagang tao na nagsisikap na hanapin si Archie at dukutin siya ay malugod na tinatanggap ang isang nagngangalang Dr. God sa paliparan. Ang isa sa kanila ay nag-uulat ng pagkawala ng memorya ng batang lalaki sa doktor na nagpapaisip sa kanya tungkol sa isang bagay. Habang sina Archie at Eugene ay nakikibahagi sa isang chat sa labas ng gusali ng paaralan dumating si Dr. God doon na nagsasabing ang ama ng unang batang lalaki at hinihimas siyang pumunta sa kanyang sarili. Gayunpaman tumakbo palayo si Archie mula sa lugar at sinabi kay Eugene na natagpuan lamang niya ang tao na mapanganib at ang kanyang unang likas na hilig ay tumakas sa kanya. Di nagtagal pagkatapos nito ang kanyang katawan ay kinuha muli ni Ashton. Sa susunod na araw si Ashton ay nabigo ng walang kahirap-hirap sa pagbaril na nasisiyahan si Henry. Bigong inanunsyo ng direktor ang isang pahinga at nagising si Archie sa maikling pahinga na iyon. Kaagad pagkatapos magising siya ay hinimok ni Henry na sumuko at gawin ito bilang isang hamon upang mabigyan ang pinakamahusay na pagganap pagkamit ng pag-aproba ng direktor. Si Ashton sa kabilang banda ay nagising sa kanyang tunay na katawan at nagtatakda upang hanapin si Archie. Natagpuan niya siyang walang malay sa isang eskinita at kinaladkad siya pabalik sa silid. Ang batang lalaki ay nagsimulang mag-alala tungkol sa hinaharap ng pagbaril dahil tumanggi si Archie na makinig sa kanya. Matapos ang ilang pagsubok at pagkakamali nalaman niya sa wakas na ang tato ni Archie ay ang susi upang lumipat ang mga katawan at agad na tumungo sa kanyang katawan. Nakalabas si Jack sa ospital at nagpas siyang tingnan ang usapin ni Archie aka Ashton dahil sinabi ni Henry sa kanya na ang bata ay kumikilos na parang dalawang magkaibang tao minsan. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Ashton na papunta sa kung saan at hinampis siya sa leeg para udyukan siyang lumaban. Kaagad pagkatapos itinuro sa kanya ni Archie ang isang mahusay na aralin iniwan siyang nabugbog.
Susunod na araw nagising si Archie sa pangitain ng isang restaurant, isang maliit na batang babae at ang doktor na nakilala siya sa labas ng paaralan. Umalis siya upang malaman ang ilang mga pahiwatig tungkol sa kanyang pagkakakilanlan na hindi nakikinig sa pagmamakaawa ni Ashton na sumusubok na pigilan siya para sa isang pagbaril. Sa paglabas niya nakatagpo niya si Hazel at malamig na itinulak siya palayo, iniwan siyang nakagulat. Matapos maabot ang restaurant na pinangarap niya, naalala ni Archie ang pagbisita sa lugar at iniwan ang isang bag sa isa sa mga locker nito. Pumasok siya upang makuha ang bag, ngunit naharang ng mga tao ng Diyos na papunta sa kanyang paglabas. Ang pagtulak sa mga taong iyon, nakilala niya si Ashton sa kalsada na humiling sa kanya na makapasok sa kotse na dinala niya sa kanya. Sa likuran ni Archie ay si Dr. Joss na humihiling sa kanya na sumama sa kanya, ngunit pinili ni Archie na magtiwala kay Ashton na nagdadala sa kanya sa pagbaril sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na tumakas. Minsan sa site sinabi sa kanya ni Eugene na tulungan sila sa pagbaril at siya naman ay makakakuha siya ng tulong mula sa kanila dahil alam niya na si Archie ay desperado din. Sumasang-ayon siya pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang at iniwan ang bag kasama si Eugene na nakuha niya mula sa locker kanina. Gayunpaman tumanggi siyang lumipat ng katawan kay Ashton at kumilos ang kanyang sarili na napagtanto ng chubby boy kung paano siya nakapasa sa audition test. Habang siya ay abala sa pagbaril, si Eugene ay dumaan sa bag ng bata at hinanap ang kanyang identity card. Kinukuha niya ang larawan nito bilang isang hakbang sa kaligtasan. Sa gabi nakita ng mga lalaki si Hazel sa labas ng kanilang silid, ngunit muli tinulak siya ni Archie upang makapasok sa silid. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang saloobin, pinili ni Hazel na anyayahan si Ashton na mag-isa para sa hapunan sa kanyang lugar, ngunit hindi nagtagal ay sinundan sila ni Archie na karamdam ng gutom. Habang naghahapunan, napagtanto niya sa lalong madaling panahon na ang chubby na lalaki ay may nararamdaman para kay Hazel at tinanong siya nito kung gusto niyang lumabas kasama ang kanyang kaibigan. Natigilan ang tanong niya sa lahat ng hilahin ni Ashton ang lalaki palabas roon habang galit na umalis si Hazel patungo sa kanyang silid. Hindi niya maintindihan kung bakit tatanungin siya ng kanyang kasintahan tungkol sa status ng kanyang relasyon. Pagkatapos bumalik sa silid, hinikayat ni Archie ang bata na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Hazel, ngunit sinabi sa kanya ni Ashton na ang kanyang katawan at likas na katangian ni Ashton ang minahal niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang sabihin sa kanya ang tungkol sa tato sa likuran ng kanyang leeg na tumutulong sa kanila na lumipat sa mga katawan, ngunit natagpuan ni Archie na hindi makapaniwala hanggang sa wakas mangyari ito at si Ashton ay nagtala ng isang mensahe gamit ang kanyang katawan. Sa wakas ay napagtanto ni Archie na si Ashton ay hindi kasangkot sa pagtanggal ng kanyang mga alaala at pareho silang pumirma ng isang kontrata upang matulungan ang bawat isa. Si Jack ay muling nakita sa ospital matapos na masira ang kanyang kamay ni Archie kagabi. Nagkaroon sila ni Henry ng conclusion na ang bata ay may dual personality problem at piniling ilantad siya upang tapusin ang kanyang mga prospect sa hinaharap. Para sa layuning ito, pumunta sila upang maglagay ng isang nakatagong kamera sa kanyang silid. Iniwan ni Henry si Jack sa hagdan gamit ang kanyang sirang binti at pumunta sa silid ni Ashton sa itaas. Nakakagulat na nakabukas ang pinto. Itinago niya ang kamera sa dingding sa tabi ng kama at tahimik na umalis. Gayunpaman, ang pag-record ng kamera ay nagpapakita kay Dr. lumilitaw ang bantay ni God mula sa likod ng dingding ng kusina pagkaalis niya. Ang hitsura ng isa pang palihim na tao matapos silang palaisipan ni Ashton na nagpapaisip sa kanila kung sino ang isa pang kaaway na ito. Nakita ng mag-asawa ang gwardya na umaalis sa kalye sakay ng isang van at sinubukan siyang sundan, ngunit hindi nagtagal ay nawalan na ito ng malay. Bumalik si Jack sa silid ni Ashton na hinahanap ang iba pang kamera na ang sneaky man ay potensyal na naiwan sa silid. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ito at nagtala ng isang mensahe para sa mga tao sa likod nito na tinatanong sila tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Ang kanyang malaking paghahabol ay umalis kay Dr. Magandang palaisipan sa kabilang panig ng kamera at nagtataka siya kung sino siya. Nakuha ni Hazel ang trabaho sa shooting site ni Ashton bilang isang dress designer at tinatrito niya ang kanyang mga kaibigan sa isang pagkain. Sa panahon ng pagkain, nahanap niya si Archie na bumalik sa kanyang banayad na sarili na dahil sa wakas ay sinakop ni Ashton ang katawan.
Galit na kinokontrol niya siya sa pagbibigay ng halo-halong mga signal tulad ng pagyakap sa kanya sa isang pagkakataon at tumangging makipag-usap sa kanya ng isa pang oras. Nagseselo si Ashton nang marinig na niyakap ni Archie si Hazel at bumalik sa kanyang silid upang gisingin ang bata at makipagtalo sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Archie na hindi niya matandaan na niyakap niya ang babae at sinundan siya palabas sa hapagkainan. Hindi lang humingi ng paumanhin si Archie sa dalaga, ngunit sadyang naghahanda rin siyang mag-propose sa kanya kapag iginiit ng kanilang mga kaibigan na mag-propose ito sa kanya. Gayunpaman, ang eksena ay nag-iwan kay Ashton ng labis na kaba na hamarang sa panukala na nagmumungkahi na si Hazel ay nararapat sa isang tunay na panukala. Sa susunod na araw tinext siya ni Ashton upang malaman ang tungkol sa kanyang schedule upang magmungkahi sa kanya ng mabuti at pumunta upang pumili ng mga bulaklak kasama si Archie. Ang shop attendant ay tungkol sa kanya na kakaiba sa pagtuklas na siya ang naghahanap upang magmungkahi sa isang tao at hindi ang gwapong tao sa tabi niya. Pinayuhan ni Archie si Ashton na gamitin ang kanyang orihinal na katawan para ipagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Hazel at hinikayat itong sabihin sa kanya ang totoo. Gayunpaman, mukhang kinakabahan si Ashton tungkol dito na sinasabi kahit na ang shop attendant ay hindi siya itinuturing na karapat-dapat sa isang mabait na sulyap. Dahil dito siya ay naiinis ng gwapong tao para sa palaging kumikilos tulad ng isang mahirap walang magawa na tao at ang kanyang masunurin na pag-uugali na ang dahilan sa likod ng mga tao na hindi gusto sa kanya. Ang Diyos sa kabilang banda ay nadiskubre ang kanilang malaking katotohanan sa tulong ng camera na naka-install sa kanilang silid, ngunit nabigo upang mahanap ang paraan na pinamamahalaan nilang gawin ito. Sa gabi, pinipigilan ni Ashton si Jack na bumalik sa pambubuli sa kanya at tinawagan si Archie para tulungan siyang pigilan si Hazel sa pag-alis sa lugar kung saan niya siya inimbitahan. Hindi nakahanap ng ibang paraan si Archie para pigilan ang pag-alis ng dalaga at bigla siyang pinuntahan at hinalikan sa noo. Ang eksena ay nasaksihan ni Ashton na dumating doon na nagmamadali upang makipagpalitan ng mga kaluluwa kay Archie bago pumunta para sa proposal. Nadurog ang puso niya at nahulog din sa lupa ang bulaklak sa kanyang kamay. Nang maglaon, galit niyang sinubukang saktan ang haltak ng isang batang lalaki dahil sa pagsasamantala sa kanyang pag-ibig, ngunit ipinaliwanag ni Archie na wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ay nagalit muli si Hazel sa kanya at magiging mahirap itong patahimikin. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga lalaki ay nagpapahiwatig na sila ay unti-unting naging magkaibigan at si Archie ay nagsimulang magmalasakit sa chubby na lalaki. Sinadya niyang pagselusin si Ashton sa pamamagitan ng paglapit kay Hazel sa set at natutuwa sa galit na ekspresyon ng walang muwang na bata. Sinabi ni Dr. Nabigo ang Diyos na malaman ang paraan ng mga katawan ni na Ashton at Archie at sa makatuwid ay nakidnap silang dalawa na pinilit silang sabihin sa kanya ang lihim. Nag-resort pa siya upang pahirapan si Ashton na tumangging buksan ang kanyang bibig para sa kaligtasan ni Archie na ginagawang emosyonal ang batang lalaki. Sinimulan ni Archie ang kanyang ulo sa lupa dahil naalalahanan siya sa doktor na nagsasabi sa isang tao na ang kanyang katawan ay napakahalaga para sa kanya. Ang kanyang trick ay ginagawang makuha ni Dr. Joss ang kanyang mga tao upang mabuksan ang kanyang mga kamay na nagdulot ng isang labanan upang maenso. Hinawakan ni Archie ang isang baril sa pangkat ng doktor at sinabi sa kanya na palayain si Ashton na sinasabing sasabihin niya ang sikreto ng switch ng katawan kapag hinayaan niya ang bata. Nang si doktor natuklasan ng Diyos na ito ang maliit na tilad sa likuran ng leeg ni Archie na nagpapahintulot sa kababalaghan na maganap, labis siyang nasisiyahan sa pag-angkin na ang kanyang imbensyon ay isang malaking tagumpay. Ipinapahiwatig nito na ginamit ng doktor si Archie para sa kanyang pananaliksik sa nakaraan. Sa kabilang banda, ang mga kaibigan ni Ashton ay sinusubaybayan ang kanilang lokasyon mula sa kanyang telepono at sumagip sa isang kotse na tinanggal ang mga ito sa isang mabilis na paggalaw. Dinadala sila ng grupo sa isang gym at nagtanong tungkol sa kanilang mga kidnappers at kung bakit sila pagkatapos nila. Tumangging magsalita si Archie kaya nagreklamo si Lucas na hindi niya kamukha ang kaibigan niya noon. Sa sobrang galit sa wakas ay sinabi sa kanila ni Ashton ang lahat mula sa simula at ipinakita rin sa kanila ni Archie kung paano gumagana ang paglipat ng mga katawan. Nagpasya ang kanilang mga kaibigan na hindi ligtas para sa kanila na bumalik sa kanilang inuupahang silid at dinala silang dalawa ni Eugene sa kanyang bahay.
Nagpa siya si Ashton na sabihin kay Hazel ang katotohanan habang si Archie ay naging abala sa pag-alam sa maliit na batang babae na madalas niyang nakikita sa kanyang mga pangarap ngunit hindi naalala kung sino siya. Nakita rin niya ang kanyang larawan kasama siya sa labas ng isang panaderia. Hinanap ni na Henry at Jack ang van ni Ashton na ginagamit upang ihatid siya sa set at hanapin ang recording ng front camera mula noong araw na sila ay kinidnap. Nakita nilang napakahiwaga ng pagkakakilanlan ng doktor at pumunta sila sa silid ni Ashton upang i-record ang kanilang mensahe para sa kanya na nagsasabing ibibigay nila ang footage sa pulisya kung hindi siya makikipag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Dr. B na bawas ng Diyos na sila ay mga kaaway ni na Ashton at Archie at maaaring patunayan na maging kapaki-pakinabang kaya't nakasakay siya. Sa kabilang banda sa wakas ay kinuha ni Ashton si Hazel gamit ang katawan ni Archie at naghahanap ng isang pagkakataon upang sabihin sa kanya ang katotohanan. Gayunpaman nakikita niya ang isang panaderia sa kalsada na kahawig ng hinahanap ni Archie at nakakahanap ng isang pagkakataon upang mailabas si Archie. Kapag nakita ni Archie ang lugar sa wakas ay nakuha niya ang kanyang mga alaala. Napag-alaman na ang batang babae ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae at sila ay mga ulila kung minsan ay pumupunta sa panaderia upang kumuha ng kanilang paboritong tinapay. Ang magkapatid ay dating nakatira sa isang ampunan kung saan sila ay isang araw na inampon sa isang pamilyang Amerikano. Ang mga alaala ng kanyang nakababatang kapatid na babae ay nagpapaluha sa kanyang mga mata habang siya ay walang magawa, hindi alam kung nasaan siya. Nag-aalala si Hazel na makita siyang umiiyak ngunit wala siyang sinabi maliban sa naaalala niya ngayon kung bakit siya bumalik mula sa US. Pagkatapos ay naghanap si Archie ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa kanyang kapatid na babae ngunit nabigo siyang makahanap ng anuman hanggang sa matagpuan niya ang Dr. Godsman na naninilip sa kanya. Nahuli ni Archie ang lalaki at ginamit siya para pumasok sa kanyang pribadong lab para maghanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kapatid na babae. Habang siya ay abala sa pagdaan ng data, isang karayom ang binaril sa kanya na kumakatok sa kanya na walang malay. Susunod ang isang koponan ng mga siyentipiko ay nagpapatakbo ng isang serye ng mga pagsubok sa kanyang katawan at tuklasin ang ilang mga marahas na pagbabago na naganap dahil sa yugto ng kaluluwa ng Switch kasama si Ashton. Iminumungkahi ng mga doktor na tapusin si Ashton upang pigilan ang kanyang kaluluwa sa pagpasok sa katawan ni Archie o maaari itong magdulot sa kanila ng pagkawala ng milyon-milyong dolyar. Nagising si Archie upang makita si Dr. God at tinanong siya tungkol sa kanyang kapatid ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Sinabi ni Dr. na katanggap ang Diyos ng tawag mula sa kanyang kliyente na humihiling na makipagkita kay Archie at umalis siya sa lab para makipagkita sa kliyente ng personal. Sa labas ng lab hinihintay nina William Ashton Lucas at Eugene ang pagkakataong ito at lumabas mismo sa sandaling umalis ang entourage ng doktor sa lugar. Naghanap sila sa paligid para sa impormasyon at ang impormasyon ng system ay nagpapakita na si Dr. Joss ay isang masamang siyentipiko na tumutulong sa kanyang mga dating customer na lumipat ng mga katawan sa mga kabataan. Ang mga file ay naglalaman ng tonelada ng impormasyon tungkol sa mga taong nagawa na ang operasyon. Gayunpaman nawala ng isip ang mga batang lalaki nang makita ang file ni Archie na ang katawan ay dapat na ilipat kasama ang isang negosyanteng nagngangalang G. Ang nasabing negosyante sa wakas ay makakakita ng isang walang malay na Archie ng personal at tila masaya sa pag-asang tumingin ito ng gwapo sa loob ng ilang araw. Inutusan niya si Dr. Ang Diyos ay magmadali upang makumplito ang mga paghahanda para sa operasyon at ang tao ay sumang-ayon ng masunurin. Bumalik sa lab ang grupo ng mga kabataang lalaki ay nakikipag-away sa mga gwardya ng doktor at sa lalong madaling panahon ay sinamahan ni Archie na ipinadala pabalik sa lab. Ang mga lalaki ay namamahala upang makatakas sa lugar na may matinding kahirapan at maabot ang kanilang planning base, ang gym. Iminungkahi ni William sina Ashton at Archie na umalis sa lungsod at magtago sa ibang lugar dahil ang kanilang buhay ay nasa panganib sa lugar na ito. Dinala ni Ashton si Archie sa kanyang bayan sa pag-aakalang magiging ligtas sila doon ngunit nakita sila ng mga alipin ni Jack at agad silang nagulat pabalik sa kanilang amo. At dahil ang gangster ay nasa pangkat ni Dr. God at naatasang hulihin ang bata, umalis din siya patungo sa kanyang bayan.
Hindi na kailangang sabihin sinundan din ni Hazel ang mga binata upang magtanong tungkol sa kanilang biglaang pag-alis. Dahil ang tingin niya kay Archie ay si Ashton nag-aatubili na hinawakan ni Hazel ang kamay nito at sinadyang gantihan ni Archie ang aksyon para pagselusan ang kaibigan. Nakita niyang nakakatuwa ang mga pag-ubo ni Ashton at sinadyang manatili sa likod para hayaan siyang maunahan ang babae. Nakatayo doon si Archie ay nakatanggap ng tawag mula kay Dr. God na pinakinggan siya sa mga pakiusap ng kanyang kapatid na babae para sa tulong at sinabihan siyang bumalik sa lab kung nais niyang mabuhay siya. Ang bata ay agad na tumakbo nang hindi nagpapaalam sa sinuman at sumakay sa bus pabalik sa lungsod. Sa kanyang pagpunta doon nakita niya ang kotse ni Jack sa isang senadorias at tinawagan ang mga kaibigan ni Ashton na pumunta kaagad sa kanyang bayan dahil hindi siya ligtas doon. Pumunta si Jack sa binata at sa kauna-unahang pagkakataon ginamit ni Ashton ang kanyang orihinal na katawan upang harapin ang gangster ng ilang mga suntok salamat sa mga turo ni William. Gayunpaman hindi nagtagal ay nawalan siya ng kamalayan dahil sa isang sneak na pag-atake mula kay Henry. Dinala siya ng pares sa isang bodega kung saan nagising si Ashton ng ilang sandali bago matulog. Sa kabilang banda ginamit ni Archie ang kanyang tato sa leeg upang lumipat sa kanya ang mga katawan upang makakuha ng pag-update kay Ashton. Type ni Ashton ang kanyang address at mahahalagang detalye sa telepono bago umalis sa katawan ni Archie. Kapag binasa ni Archie ang tungkol sa bodega agad siyang nakakita ng mali at bumaba mula sa bus. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang kotse kasama ang kanilang mga kaibigan na nagmula sa lungsod at sinabi sa kanila na si Doktor may nasa isip ang Diyos na mapanganib para sa bata. Samantala nagsimulang magbuhos ng gasolina ang mga tauhan ni Dr. Joss sa paligid ng lugar para sunugin ito. Si Eugene ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang kaibigan at hiniling kay Archie na magpalit ng katawan ng ilang sandali upang makausap niya si Ashton. Tahimik na ginagawa ni Archie at isang kakilakilabot na Ashton ang nagsasabi sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang katawan ay maaaring masunog ngayon. Naririnig ito hinihikayat siya ni Eugene at ng iba pang mga kaibigan na huwag bumalik sa kanyang katawan. Natatakot silang mawala ang kanilang kaibigan ngunit si Ashton ay tumatanggap ng isang tawag mula kay Dr. Joss na nagbabanta sa kanya sa buhay ng kanyang kapatid kung susubukan niyang makatakas. Si Ashton syempre ay hindi nais na hayaan ang kanyang kaibigan na harapin ang isang trahedya na kapalaran at agad na lumipat sa kanyang katawan. Sa burning warehouse iniisip niya ang tungkol sa lahat ng magagandang alaala na ginawa niya sa kanyang mga kaibigan na iniisip na iyon ang kanyang huling sandali. Gayunpaman ang kanyang mga kaibigan ay umabot sa bodega sa oras at tumalon sa apoy upang mailabas siya ng ligtas na lugar. Gayunpaman siya ay inhaled ng maraming mga nakakalason na gas at inihayag ng mga doktor na siya ay dumulas sa isang coma. Dinadala din ni Hazel si Lola sa ospital at ang sitwasyon ay nagiging melancholic kapag napagtanto ni Archie na si Ashton ay may pagkakataon na manatili sa kanyang katawan ngunit pinili niya na hindi. Pinayagan niya ang batang lalaki na lumapit sa kanyang katawan upang payagan siyang isang huling pagpupulong sa kanyang lola na umiiyak ng malungkot. Humihingi ng paumanhin si Ashton sa kanyang lola dahil sa hindi pagiging mabuting apo ngunit niyakap siya ng nakatatandang babae sinabing hilingin niyang maging apo niya ito sa lahat ng buhay dahil ito ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa kanya. Matapos makipagkita sa lahat sa huling pagkakataon sinubukan ni Ashton na umalis sa katawan ni Archie sa pamamagitan ng pagpindot sa tato sa kanyang leeg ngunit may nangyaring mali at hindi na bumalik si Archie. Lumilikha ng gulat ang sitwasyon dahil wala silang sapat na oras kaya pumunta si Ashton kay Dr. God disguised bilang Archie. Hinihiling niya na makita ang kanyang kapatid na babae ngunit ipinahayag na niloko siya ni Dr. Joss sa pamamagitan ng paggamit ng isang lumang video. Kinuha nila siya bago siya tumakas at maghanda upang may sigawa ang operasyon sa pagswape ng kaluluwa sa kanya at God ay naramdaman tulad ng isang tunay na Diyos habang nagsasagawa ng pamamaraan. Matagumpay na lumipat ang kaluluwa ni Lou sa katawan ng binata at talagang natutuwa siyang makita ang kinalabasan. Sa kabilang banda nagising din si Ashton sa kanyang orihinal na katawan. Ang mga kaibigan ni Ashton na sumama sa kanya sa labas ng lab ng doktor ay bumalik sa kanyang tagiliran na may isang mabibigat na puso ngunit nahihirapan itong paniwalaan na si Archie ay nawala na tulad nito.
Nilapitan din sila ng isang nag-aalala na si Hazel na nagtanong tungkol kay Ashton dahil sa palagay niya si Archie ay Ashton ngunit hindi nila sinabi sa kanya ang katotohanan. Kapag dumating ang mga pulis upang maitala ang kanyang pahayag matapang na pinangalanan ni Ashton si Jack at ang aktor na si Henry sa likod ng lahat ng fiasco. Inilipat ni Lou ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa pangalan ni Archie at tinakpan ng media ang balita habang siya ay nawalang apo ni G. Lou na ngayon ang kanyang nag-iisang tagapagmana pagkatapos ng pagkamatay ng matanda. Natagpuan ito ni Hazel na kakaiba at napupunta upang salubungin siya sa site ng pagbaril kung saan kumilos si G. Lou na kakaiba at sumusubok na lumapit sa batang babae. Hindi lamang iyon, sinubukan din ni Ashton na salubungin siya na sumisigaw para kay Archie ngunit nakuha ng matanda ang kanyang mga tauhan upang alisin siya sa paningin. Gayunpaman natigilan si Dr. God nang makitang buhay si Ashton at iniisip kung paano natapos ang operasyon noong nabubuhay pa siya. Si Ashton ay bumalik sa kanyang silid sa ospital at sinabi sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pagkakita sa katawan ni Archie na may ibang kaluluwa. Makalipas ang ilang oras dumating din doon si Hazel at ikinwento sa kanila ang kakaibang pagkikita nila ni Ashton. Sinabi niya sa kanila na hiniling niya sa kanya na magpasa ng mensahe sa kanila na si Archie ay buhay. Habang ang lahat ay nasisiyahan na marinig iyon, nabigo silang makabuo ng mga salita kapag tinanong niya sila kung sino si Archie. God ay nakakakuha ng kaina-hinala na maaaring linlangan siya ni Archie sa pamamagitan ng pagpapanggap na si G. Lou at hiniling ang kanyang mga tauhan na bantayan ang binata. Samantala may breakdown si Archie habang nagtatago sa isang marangyang banyo. Noong una naalala lang niya na may kapatid pala siya. Ngunit ang nabigong pamamaraan ng pagpapalit ng kaluluwa ay nagpabalik sa lahat ng kanyang mga alaala. Sinabi ni Dr. ipinaampon siya ng Diyos at ang kanyang kapatid na babae gamit ang isang mag-asawang Amerikano ngunit dinala sila sa kanyang lab para magsagawa siya ng mga eksperimento sa kanila. Tulad nila may hindi mabilang na mga bata na dinala mula sa buong mundo at namatay ang kapatid na babae ni Archie sa panahon ng isa sa mga hindi makataong eksperimento ni Dr. God. Si Archie ay umiyak at nagrebelde ngunit ipinakulong siya ng doktor sa isang glass cabin at binura ang kanyang mga alaala. Pagkatapos ay pinalabas niya ang kanyang katawan upang mamuhay na parang isang malayang tao hanggang sa dumating ang oras ng kanyang operasyon. Gayunpaman ang batang lalaki ay mayroon pa ring kapatid na babae sa kanyang walang malay na pag-iisip kaya bumalik siya sa kanyang bansa upang hanapin siya, hindi alam na ang mahihirap na batang babae ay matagal nang namatay. Sa kasalukuyan ang pagbabalik ng mga alaala ay nagdudulot ng sakit na si Archie habang siya ay umiiyak habang naghuhugas ng kanyang mukha at nanumpa na maghiganti sa hayop na tumatawag sa kanyang sarili na si Dr. Joss. Si Jack at Henry ay naaresto at natagpuan ng pulisya ang footage ng CCTV na nagpapakita sa kanila sa bodega na nagdadala kay Ashton. Kinabukasan sumakay si Archie sa van ng production house para umalis para sa shoot ngunit nakita niyang nakaupo na si Ashton sa backseat. Tuwang-tuwang niyakap siya ni Ashton at hiniling na ipaaresto si Dr. God ngunit sinabi sa kanya ni Archie na wala siyang ebidensya laban sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ashton na si Mr. nabanggit ni Lou ang isang bagay sa kanya sa talahanayan ng operasyon na kukunin niya ang doktor na magdala ng mga kahihinatnan gamit ang kanyang spy camera kung niloko siya ng lalaki. Naririnig ito, hiniling sa kanya ni Archie na ipadala ang kanyang iba pang mga kaibigan sa lab upang maghanap ng ilang mga pahiwatig ngunit sa kasamaang palad para sa kanila ang van ay may isang mahusay na recorder at narinig ni Dr. God ang bawat pag-uusap nila. Kaya nang bumalik si Archie mula sa shoot, nakuha siya ng doktor at sinubukang mag-iniksyon ng kung ano sa kanyang katawan. Gayunpaman naantala ang kanyang plano sa pagdating ng manager ni Archie at ni Hazel. Sa kabilang banda ang mga kaibigan ni Ashton ay pumunta sa laboratorio upang maghanap ng ilang mga pahiwatig ngunit si doktor na clear na ng Diyos ang lahat. Gayunpaman sinusubukan pa rin nilang tumingin sa paligid at nakita ni Lucas ang pinhole camera sa kisame na marahil ay naka-install doon si G. Sa kabilang banda kinaladkad ni Archie si Hazel sa kanyang silid at hiniling sa kanya na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Kahit nalilito sa kakaibang ugali nito, pumayag naman siya. Nakita namin si Archie na sinusubukang tumakas sa malapalasyong bahay ngunit nahuli ni Dr. God at ng kanyang tao.
Ang pagiging headstrong person na siya si Archie ay nakakasama sa kanila at pinalo ang buhay sa labas ng masasamang siyentipiko habang tinatanong niya ito tungkol sa libingan ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda si Hazel ay lumusot sa tanggapan ng bahay ng doktor upang kumuha ng pendrive at mangyayari upang makita ang footage ng silid ni Archie at Ashton kung saan pinag-uusapan nila ang paglipat ng mga katawan. Gayunpaman sa lalong madaling panahon siya ay nakuha ng mga gwardya. Nakuha ng Diyos ang binata sa tulong ng kanyang mga tauhan at muling sinubukang iturok siya ng lason ngunit dumating doon si Lucas kasama ang mga pulis kaya nagawa niyang iligtas siya. Inaresto si Dr. God at pinasalamatan ni Archie ang kanyang mga kaibigan sa lahat ng kanilang tulong. Masaya silang lahat ngunit nabigo si Hazel na maunawaan ang konteksto ng kanilang pag-uusap. Sinubukan ni na Archie at Ashton na sabihin sa kanya ang tungkol sa paraan ng paggamit ni Ashton sa kanyang katawan ngunit ang bagay ay mahirap ipaliwanag at si Archie ay biglang nawalan ng malay. Ang pagsusuri sa lugar ng doktor ay nagpapakita na ang hindi mabilang na mga operasyon ay nagdulot ng isang tumor sa utak na umunlad sa kanyang utak. Ang posisyon ng tumor ay nagpapahirap din upang magsagawa ng isang operasyon sa pag-alis. Sinasabi ng doktor kay Archie na 3 buwan lamang siyang mabubuhay. Sa kabilang banda sinabi ni Ashton kay Hazel ang buong katotohanan tungkol sa paglipat ng kanyang katawan at kung paano siya natatakot na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nang marinig ito nagpasya si Hazel na iwan siya na nagsasabing hindi niya kayang mahalin ang isang taong hindi nagmamahal sa kanyang sarili at iniisip na alisin ang kanyang pag-iral sa mundo. Susunod pinuntahan ni Archie si Dr. God sa kulungan na nagreklamo sa kanya na ginawan siya ng gobyerno ng kawalang katarungan sa pamamagitan ng hindi pagsasapubliko ng kanyang mga nagawang siyentipiko. Nangangako si Archie na ipapakita niya ang kanyang mga nagawa sa mata ng publiko kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa libingan ng kanyang kapatid. Nang marinig niya ito masaya niyang isiniwalat na inilibing niya ang lahat ng patay na bata sa Los Angeles. Pagkatapos ay tumanggi si Archie na pag-usapan ang kanyang masasamang gawain sa publiko at tinawag siyang baliw bago galit na umalis sa lugar. Pagkatapos ay pumunta siya upang salubungin si Hazel at tinanong siya kung aalis siya kay Ashton dahil hindi siya sapat na maganda. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Hazel na hindi niya nagustuhan ang mga magagandang tao na magsimula at nagustuhan lamang si Ashton nang malaman niya ang tungkol sa kanyang mabait na kalikasan. Nagtatanong si Archie ng dahilan para umalis siya noon dahil si Ashton pa rin ang mabait na tao. Dito sinasabi niya na ito ay dahil hindi niya mahal ang kanyang sarili. Sa halip na ayawan niya ang mga nananakot kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Ang kanilang pag-uusap ay naririnig ni Ashton na tinawag ni Archie upang mapagtanto niya kung ano ang mali sa kanyang buhay. Pagkatapos bumalik sa kanilang silid sinabi sa kanya ni Archie ang tungkol sa kanyang sakit ngunit hiniling sa kanya na huwag gumawa ng isang pag-aalsa tungkol dito. Ayaw niya ng sino mang umiyak sa kanya at pupunta upang bisitahin ang lola ni Ashton bago umalis sa US. Pinakain siya ni lola ng iba't ibang mga pagkain at hiniling sa kanya na madalas na bisitahin. Nag-iimpake din siya ng maraming mga homemade na pagkain na ginagawang emosyonal ang batang lalaki dahil maaaring hindi na siya bumalik mula sa lugar dahil sa maikling panahon na naiwan siya. Pagkatapos bumalik sa lungsod binigyan ni Archie si Ashton ng maraming payo tungkol sa kung paano lumipat sa lipunan at mahalin ang kanyang sarili bago tuluyang umalis sa kanya. Sinimulan ni Ashton na gawing tama ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang pagkakakilanlan sa paaralan at nagsisimulang makipagkaibigan gamit ang kanyang orihinal na katawan. Pagkalipas ng ilang araw dumating si Jack sa kanyang paaralan upang hanapin si Archie. Pinagbigyan siya ng korte ng piyansa sa batayan na si Ashton lang ang dinala niya sa bodega. Nang makita siyang sumisigaw na lumabas si Archie buong tapang na lumabas si Ashton para harapin siya at tumanggi siyang gumalaw o magbuhos ng anuman tungkol sa kinaroroonan ng bata. Galit na inaatake siya ni Jack umaasang masusupol siya ng ilang suntok ngunit ano ang sumunod na nangyari? Si Ashton ay nakikipaglaban sa kanya ng ulo na nagpapakita ng ilang kabayanihan na mga galaw at pinipilit ang bully na harapin ang pagkatalo. Si Jack ay hindi kapanipaniwala dahil sa kanya si Ashton ay palaging mahina. Sa kabilang banda ang lahat ng mga batang babae sa kanyang klase ay nakakahanap sa kanya ng sobrang cute kasama na si Hazel.
Natatakot si Jack at tumatakbo nang dumating ang mga kaibigan ni Ashton upang i-back up siya. Pinaglaruan ni Lucas na salakayin siya upang suriin ang kanyang mga reflexes at ang malakas na pagkakahawak ni Ashton ay nag-iiwan sa kanya na umiiyak para sa tulong habang ang lahat ay tumatawa. Ang pangkat ng mga kaibigan pagkatapos ay iwanan ang maligaya na nagpapalabas ng aralin na upang makakuha ng pag-ibig dapat munang mahalin ng isa ang kanilang sarili. Pagkaraan ng ilang araw tinanong ni Ashton si Hazel sa isang petsa at sa oras na ito tinatanggap niya ang kanyang pagsulong. Sa wakas nakikita namin si Archie na ngayon ay nasa US at masaya sa kanyang buhay. Kinausap niya ang kanyang kaibigan sa telepono habang bibisitahin ang libingan ng kanyang kapatid at ipinahayag ang kanyang kaligayahan sa kanilang mga nagawa. Ang kanyang mga iniisip ay nagpapakita na plano niyang gugulin ang natitirang mga araw niya sa bansang ito nakatira malapit sa kanyang kapatid na babae. Sa pamamagitan nito ang serye ay nagtatapos na nag-iiwan ng mga mapait na alaala.